reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handa tingin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handa tingin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang tanging Diyos. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang tingin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handang tingin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang tanging Diyos. Good morning, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Good morning, Minister Jeff. Good morning, Minister Ariel. Yan. Good morning din sa ating mga kapatid. Ang news. Ano ba yung news, Minister Ariel? North, East, West, and South. Ganon din sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa mga nasa ibang bansa, sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon, Minister Jeff, ay isineselebrate o ginugunita natin ang Monday, Thursday. Ano po? Monday? Oo. Yan. Hindi ba Tuesday? Hindi. Yan. Thank you, Lord. So ito ay paggunita sa mga paghihirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwebes Santo. Yan. Sa Tagalog, Huwebes Santo. Opo. Ano bang araw ang Huwebes Santo? I think Huwebes yan. Ang Biyernes Santo? Parang Friday. Hindi pa rin pala nagbabago. Hindi pa rin nagbabago. Yan. Pero bago yan, awit muna tayo. Awit Sige. muna tayo. Thank you, Lord. Sabay kayo mga kapatid, awit tayo. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa iyo, Panginoon.
Sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa'yo. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. One more time. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa'yo. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Yan, muli, magandang umaga sa ating lahat, lalong higit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan, sige tayo. Bago tayo magpatuloy, Minister Ariel, manalangin muna tayo, opening prayer. Sige, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa malayang oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming magkapatid, si Minister Jeff, para magamit mo sa iyong napakabanal na gawain. Salamat po sapagkat alam namin na ikaw ay aming kasama, ikaw ay laging nandyan upang kami ay samahan, gabayan at tulungan. Dalangin po namin na sa amin pong gagawing pag-uusap o pag-aaral ng iyong salita, ilagay mo po ang mga salita na nais mong ipaabot para sa aming mga kapatid na sa aming lahat upang sa ganon ay maunawaan namin, maramdaman namin sa buhay namin ang iyong kadakilaan, ang kagandahang loob mo at ang kahalagahan ng mga pagdurusa, mga sakripisyong ginawa mo para sa aming lahat. At ngayon din po, dalangin din po namin na ang mga kapatid po namin, saan man po sila naroroon, pakaingatan mo po sila, pabantayan sa iyong libu-libong anghel, sa mga aalis ng tahanan, sa mga magmamaneho, turuan mo po at ingatan at makabalik po ng malwalhati sa kanilang tahanan. Salamat po, Lord. Salamat po sa kabutihan mo, sa pag-iibig mo na patuloy naming nararanasan. Salamat po bagamat kami ay may mga kakulangan, ngunit ang iyong salita ang nagpupuno, ang iyong salita ang nagpapalakas sa aming lahat. Kaya muli po, samahan niyo po kami sa oras na ito, sa araw na ito, sa aming pag-aaral. Pangalan mo ang makita at mataas sa lugar na ito. Muli po, gamitin mo po kami sa aming kawalan. Lagyan mo po ng mga salita ang aming mga labi. Salamat po, Ama. Ang lahat pong ito ay dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Thank you, Lord. Minister Ariel, ngayon ay anong tawag ngayon? Webis Santo. Santo. Yan. Yan. Ano ba Webis yung Santo. naaalala mo pagka mahal na araw? Ano yan? Nung wala pa tayo sa gawain o... Kasi noon, maraming bawal eh. Pagdating ng mahal na araw. Naalala ko nga noon, sasabihin ng mga ninuno natin, kapag dumating na yung ganitong panahon, bawal maligo. Narinig mo ba yun? Bawal Oo. maligo. Pagdating ng 12 o'clock, bawal maligo. Bawal magingay Bawal umakyat ng puno. Kasi pwede ka masugatan, matagal gagaling. Tagal gagaling. Bakit? Kasi raw, ang sabi, taon-taon sa atin, no? Ang araw, namamatay ang Diyos eh, di ba? Taon-taon. Taon-taon. Oo. Patay ang Diyos. Yun ang sabi, yun ang pagkakaunawa natin ng araw, nung araw, pag ang pinag-uusapan ay mahal na araw. Natatandaan ko yung lola natin, ewan ko kung nakaranas ka pa noon, tuwing ganitong Webis Santo, sinasamahan namin siya doon sa simbahan ng Alfonso. So mula doon sa atin, lalakarin namin yun hanggang doon sa bayan ng Alfonso. Kasi parang, parang panata niya yun. So, nung bata pa kami, siguro mga 7 years old, 8 years old, ganun, lalakarin namin yun. Ang layo na siguro mga 3 hours ang lakad bago mo marating. Tapos babalik ka ulit hanggang sa dadating ka nga sa bahay, gabi na. So, yun ang mga pamamaraan noon kung paano natin ginugunita yung
ano yung mahal na Mahal araw. na araw. Oo. Ang isa sa maganda niyan, pag Holy Week naman, umuuwi yung mga, nagkikita-kita yung mga magkakamag-anak. Yung buong pamilya. Sama-sama, no? Oo. Celebration. Iba, nag-swimming. Nito na lang yan lately, di ba? Nagkaroon ng parang pagbabago ba yan? Meron nga mga lugar na kahit hanggang ngayon, yung penitensya, Yung penitensya. Oo. na sinusugatan yung Sarili. tas pinapalo. Oo. So, pinapractice pa rin nila hanggang ngayon. Nagpapapako pa rin sa krus. Sa paniniwala na sa ganong pamamaraan ay mababawasan yung kanilang mga kasalanan. So, lalo sa parting norte, masyado nilang pinapractice yan. Di ba? Na-assign ako noon sa lugar ng Pampanga. Oo. Bulacan, Oo, grabe. Doon sa Bulacan, Zambales. makikita mo, dadaan doon sa harap ng mission house natin nung araw. Nag-aano sila. Ang tawag ata nila dyan, parang salibat-bat ata yung tawag nila. Parang Yung narinig ko nga oo. yan sa libat-bat. Oo, nagpapalo sila Ilalati sa ko yung sarili. sarili. So, pero ngayon, malaki na ang pagbabago na, Improvement. na ginawa. Noong marinig natin o mabuksan tayo patungkol sa salita ng Diyos. Yan. So, tulad ngayon, ang ating pag-aaral ay Yan. Noong Monday, kung tayo ay nakapakinig ng ating pagtuturo na tinuro ng ating mga kapatid na Pastor Alex at ni Ninang Ria, ano yung kanilang tinuro? Tungkol saan? doon sa nagalit si Lord, Paglilinis ng templo. templo. Oo. Yan. Nung Tuesday, kahapon, Busy ako kahapon. Noong Tuesday, Minister Jeff, ano ba yun? tungkol na, sino nagturo? Pastor Fred, Sister Nilda. Tungkol naman sa sa Last Supper. Last Supper. Ay, oo, Last Supper. Huling hapunan. Oo. Yan. At ngayon namang nung Wednesday naman, Brother, Minister Ernie. anong tinuro nila? Yan, hindi ko matanda. Minister Jeff, ikaw ba? Hindi ko rin. hindi mo rin matandaan. Ayan. Yun, oo. Yung Peter's Denial. Yung Peter's denial na hindi iba yung betrayal sa denial, ha? Oo. Ang nag-betray sa kanya, si Judas. Si Judas. Ang nag-deny, Si Peter. si Peter. So yun ang tinalakay naman ni Ninong Larry at ni Minister Ernie kahapon. Oo. Yun pala yung kahapon. Ayan, So, thank you, Lord. At ngayon- ngayon naman, ano ba yung ating tatalakayin? Tungkol naman sa prayer. Ayan, yung pag-pray ni Jesus doon sa Gethsemane. Gethsemane. Ito yung tinatawag na prayer in Gethsemane. Matatagpuan yan, mga kapatid, sa Matthew chapter 26. Simula sa verse 36 hanggang 45. verse 45. Yan. Matthew 26, 36 to 45. Pero ngayon, hindi po natin ito babasahin, kundi papanoorin po natin. Ayan. Sister Jam, paki-play naman. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Dito muna kayo't mananalangin muna ako sa dako roon. Kayong tatlo, sumama kayo sa akin. Isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito. At maaari bang samahan niyo ako para magpuyat? Lumayo siya ng konti at nagpatira pa siya at nanalangin.
Ama ko, kung maaari po, alisin ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ako? Kahit 1 oras man lamang? Manalangin kayo at magbantay upang hindi kayo madaig ng tukso. Sapagkat ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maalis, ako bang ito? Mali bang inumin ko? Mangyari po. Ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Sinasabi ko sa inyo, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo. Halina kayo. Parating na ang nagkakanulo sa akin. Thank you, Lord. Grabe yung yung agony ni Jesus, Minister Jeff. Sa palagay mo, bakit yung 3, pagbabalik niya tulog? Nakatulog na rin ako. Alam mo kung bakit? Ano yan eh? Gabi yan eh. Gabi. Gabi. Kaya yan nakatulog. Tama naman. Kasi hindi sila yung nakakaramdam ng nararamdaman ni Jesus. Diba? So minsan kasi, ang tao, madali yan. Hanggat wala ka doon sa ganong sitwasyon, kalalagayan. Diba? Kasi sa kanila, grabe yung pinagdadaanan ni Lord. Diba? Pero sa pagbabalik ni Lord,
tulog. Oo. Kasi nga, hindi nila nararamdaman yung bigat nung agony ni Jesus. Tapos sila pa yung sila pa yung pinili Oo. na isama. Oo. Kaya ngayon, ang pag-aaral natin ay tungkol sa prayer in Gethsemane. So ano ba yung Gethsemane? Bakit nga kaya doon pinili ni Lord na siya ay manalangin? Ang pagkakaalam ko kasi na itong Gethsemane, ito'y isang hardin sa paanan ng bundok Olibo sa Jerusalem. Mhm. Yun ang aking pagkakaalam na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin at nagdusa ng matindi bago siya ipako sa krus. Ayan. So, Itong Gethsemane, ito pala dito pala pinipisa yung mga olive. o yung olive Kasi o yung oil press. yung sa pag-aaral, ito palang Gethsemane, itong Garden of Gethsemane, napakadami niyang puno ng yung olive tree. Yan. So tama yung sa'yo na dito sila kumukuha ng gagawing langis. Di ba? So, syempre, di ba yung kapag ikaw ay magpuproduce ng langis from doon sa olive, Yung bunga. oo, hindi simple yun eh. Para mapalabas mo yung langis. Matinding proseso yon. Tsaka pipigain mo ng Pipigain, matinding piga. oo, pipigain para mapalabas mo yung langis. Kaya sabi nga sa yung isang nabasa kong ito raw ay sumisimbolo yung sa pagpiga ng olibo, kumakatawan to sa sa matinding na pagpiga o matinding emotional at spiritual na pagpiga o paghihirap na dadanasin ng Daranasin. Panginoong Hesukristo Oo. sa kasalanan ng sangkatauhan. Sabi yun. Pala yung yun. So, bago tayo magpatuloy, ikaw, Minister Jeff, para sa iyo, ano ba yung prayer? Gaano ba kahalaga ito sa atin buhay Kristiyano, yung prayer? Dito nga rin pinakita rin ni Jesus yung yung kahalagahan ng panalangin eh. Pero sa ating pag-aaral, syempre, pag sinabing prayer, ito ay prayer is talking to God. No? Pakikipag-usap sa ating Panginoon. Ang panalangin, ito rin yung ating communication, no? Komunikasyon sa ating Panginoon. Kaya nga daw yung tao na tamad magdasal, tamad manalangin, hindi nananalangin, so yung mga taong hindi nagpe-pray, cut off, no? Yung cut off, putol yung kanilang ugnayan sa ating Panginoon. Kasi nga, yung panalangin, ito yung tanging pamamaraan para makatap tayo kay Lord, makaabot tayo sa Panginoon. Ewan ko kung narinig mo na yung kasabihan a day without prayer is a day without blessing. Oo. So, para bang pag tinignan mo, hindi ka lang nakapag-pray, wala na agad pagpapala. Ganun kahalaga yung panalangin. Kasi ang source ng blessing, walang iba kundi ang ating Panginoon. Di ba halimbawa, meron kang telebisyon na sabihin natin 75 inches yung iyong telebisyon. Di ba kahit anong laki ng telebisyon mo, hanggat hindi mo tinatap yan doon sa source, no, yung power, Oo. di ba hindi mo magagamit yun eh. Tama. Mananatiling display lang yun. Pero once na ito ay kinonect mo doon sa source, doon mo pa lang siya magagamit. Doon mo pa lang makikita, malalaman na ito palang tibing ito, maraming channel, marami kang mapapanood. Sa buhay natin, kapag tayo hindi nakakonect kay Lord, ang lagi mo lang makikita puro problema. Pero kapag nakakonect ka kay Lord, makikita mo napakaganda pala ng buhay. Kaya ganun kahalaga yung panalangin. Pero bago tayo doon, Minister Ariel, tingnan muna natin yung
mga matututunan natin yung bakit doon sa Getsemani, ano yung naganap doon sa Getsemani na ginawang panalangin ng ating Panginoon bago natin tingnan yung kahalagahan ng panalangin. Ano? Kasi pag tiningnan natin doon sa Getsemani, di ba sabi nga yung pawis na lumabas sa likod ni Jesus, dugo. Oo. Grabe. Sobrang yung intense, grabe yung Ang tao, hirap. ano yun, sa medical ano kasi, Na-prove nila yan eh. oo, na Na kapag ka matindi. sobra yung intense na pinagdadaanan mo, yung pressure, pwedeng merong pumutok sa mga yung yung ugat mga na vein. maliliit. Oo. Kaya dito, pag tiningnan natin, yung pinagdaanan niya kasi sobra yung bigat na pasan-pasan ni Jesus ng ating Panginoong Hesukristo nung time na yun eh. Kaya para bang kung nandoon ka, parang pipitikin mo yung yung tatlo na kasama niya. Kasi yung pinagdadaanan ni Jesus, na imagine yung bigat nung kasalanan na pasan-pasan niya nung time Buong na mundo yun. yun eh. Oo. Hindi lang yun, alam niya rin kung paano niya pagdadaanan, paano niya haharapin, ano yung kanyang susuungin. Kaya grabe yung yung kanyang karamdaman. Kaya sa halip na pawis, 'di ba yung pawis tubig. Oo. Pero ang lumabas sa likod niya, Dugo. dugo. So, ang isang pinapakita dito, Minister Ariel, kasi yung title natin, tingnan mo yung title dyan sa Tagalog, nanalangin si Jesus sa Getsemani. Pwedeng maging katanungan ng mga tao, di ba pag sinabing Jesus Christ, alam natin Diyos siya eh. Diyos, oo. Di ba? Kaya pwedeng maging katanungan ng mga tao, bakit pa siya nag-pray? Diyos na nga siya. Pero dito, this time, ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang pagiging 100% man. Yung pagiging taong totoo niya. Kasi siya ay 100% God and 100% man. Sabi doon sa Philippians chapter 2, simula sa verse 6 up to 11, di ba sabi doon, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Sa halip, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at namuhay na katulad ng isang tao. Naalala ko nga si Ninang Tess Biloria eh. Sabi niya, bakit nagkatawang tao si Jesus? Alam mo ang sagot niya? Para maunawaan niya tayo. Oo. Para maintindihan niya tayo. Kasi sa totoong buhay, di ba ikaw, Minister Ariel, alam ko, ang dami mo nang pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Sino ba namang tao na kapag merong pagsubok ay naka-smile pa? Lalo na pag mabigat yung pagsubok. Ikaw ba, Minister Ariel? O kayo po, mga kapatid, pag po ba matindi ang inyong pagsubok, no? Pag po ba matindi ang inyong pagsubok, nakukuha niyo po bang ngumiti? Nung araw, di ba, nung wala pa tayong ganap na ugnayan kay Lord, wala pa tayong sapat na relasyon, pagkakilala sa Panginoon, di ba pag meron tayong problema, minsan umiiyak tayo, nagkukulong tayo sa kwarto, dahil sa bigat ng ating nararanasan. At ang pinaka-worst na gagawin ng tao, anong ginagawa? Suicide. Oo. Merong dinadaan sa pag-inom, di ba? Pag-inom, Ng alak, Oo, di ba? pero ang Pero ang pinaka-worst pinaka-worst na pwedeng mangyari Dahil o kahantungan, ang nila na tapos pag-commit na. ng suicide. Tapos na. Pagka yun ang akala nila na tapos na. Kapag nag-suicide na. Kasi nga, hindi natin makayanan yung bigat, yung hirap ng pagsubok na ating nararanasan. Kaya pag tiningnan natin yung
ikaw ba naman yung dugo ang lalabas Sa likod. sa likod? Sa halip na pawis. Sobrang hirap. So pinakita ng ating Panginoon yung kanyang pagiging tunay na tao. Tao. No? Doon sa kanyang pananalangin doon sa lugar ng Gethsemane. Kaya nga, pagka tiningnan natin to, yun, Brother Ariel, na pag tiningnan natin itong ating pag-aaral, ito ay patungkol sa panalangin na tulad niya, nabanggit mo, kanina natanong mo ako kung ano yung prayer. So nasabi ko nga na ang panalangin, ito ay pakikipag-usap natin sa Diyos, komunikasyon natin sa Diyos. At alam niyo ba mga kapatid, ang prayer pala, 70% listening, 30% talking. Talking. Bakit kaya? Sa palagay mo, Minister Ariel, bakit kaya ang panalangin, 30% listening, 30% talking? Listening, Oh, 30, makikinig 70%. ka. 70% 70% listening, yung pakikinig mo. oo, Ano? 30% talking. Kasi karamihan sa sinasabi natin, hindi pa nga tayo nagsasalita, alam na ni Lord. Alam na ni Lord eh. All-knowing siya eh. Minsan, sinagot ka ni Lord, hindi mo pa naririnig. Bakit? Kasi daldal ka ng daldal. Yun, salita ka ng salita. Oo, salita ka ng Kaya salita. sa pagpe-pray, napakahalaga na subukan mo namang manahimik. Mm-hmm. Pwede bang nananalangin ka na tahimik, taimtim? Ibig sabihin, kaya ka nananalangin ng tahimik, nakikipag-usap kay Lord ng tahimik, hinihintay mo yung instruction niya sa'yo, yung sasabihin niya sa'yo, kumbaga, waiting ka sa Kanya, nakikinig ka sa Panginoon. Ayun. Kaya minsan, sinagot ka ni Lord, hindi mo alam. alam na sinagot ka na. Kasi mas malimit sa atin, Salita ka ng salita tayo ng salita. No? So, ikaw, Minister Ariel, Ano yan? ano bang iyong dyan sa prayer? Kung ikaw, ano ang prayer Oo, sa'yo? napakahalaga niyang prayer. Kasi, imaginein mo si Jesus, nabanggit mo nga kanina, si Jesus na alam natin na Diyos, pero nag-pray. Yun. No? So, ibig sabihin, ganun kahalaga, ganun ka-importante ang panalangin. Diba? Kasi, kapag ikaw ay nag-pray, diba, natanong mo ako kanina, ano bang nararamdaman? Marami tayong pinagdaanan sa buhay. Marami tayong mga hamon na kinaharap. Pero through prayer, although minsan, andun pa yung problema, pero dahil nakipag-commune ka, nakipag-usap ka kay Lord, gumagaan yung ating pakiramdam. Kaya yung dito, lang kita. Sabi sa Philippians 4:6, sabi ni St. Paul, Philippians 4:6, tingnan mo. Yung sinasabi mo Minister Ariel. Sabi sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Barang pag yun sinasabi mo, bakit, di ba pag nag-pray ka, wala pa naman eh. Mm-mm. Bakit nagpapasalamat ka na? Gumagaan na. Kasi, alam mo, Yun, yung sinasabi mo. na tutugunin ng Diyos. Kilala Alam mo kasi yung pinaglilingkuran yung mo. tinatawagan yung tinatawagan mo. At yung connection mo sa Kanya. Mm-mm. No? Yung relasyon mo sa Kanya, yung ugnayan mo sa Kanya. Kaya hindi pa man binibigay, nagpapasalamat ka na. Yun. So, kasi kasama yan yung sa meaning ng prayer. So, kasi pag sinabing prayer, it acts as a deliberate personal interaction. So, nakikipag-interact ka kay Jesus. So, often described as talking to God. So, ang prayer, ito ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Pero sabi mo nga kanina, napakahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, na kapag tayo ay makikipag-usap through prayer sa ating Lord, sabi 30% talking,
and 70% listening. So kapag tayo ay nagpe-pray, may kasama po dito mga kapatid, sabi nga rito, that includes, una, adoration. So bakit kinakailangan mong i-adore? Bakit nakukuha mong i-adore si Lord? Kasi nga, kilala mo siya. Hindi mo lang siya basta alam na siya si Jesus, hindi mo lang alam na basta siya Diyos, kundi meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. Di ba parang nung ikaw ba, nanliligaw kay Sister Marichu, di ba? Sinasabi mo ba yung pangit sa Kanya? Siya ang nanligaw eh. Siya ang nanligaw. Hindi. So sinasabi niya ba yung pangit sa iyo? Hindi, ako ang nanligaw. Oo. Joke lang yun, joke lang, Sister Marichu. Ako ang nanligaw. Alam mo na, Sister Choi. Siyempre, Di ba? lahat ng maganda, lahat ng positibo, yun ang sasabihin mo. Oo. So, wala namang ano yun, walang kalakip na pambobola yun. Wala. Yun ang totoo. Oo. Yun ang totoo. Ganun. At kahit may mga anak na kami, yun pa rin ang Yung totoo. pa rin ang totoo. Parang halatang bumabawi ka. Oo. So, di ba yung pagkakilala mo sa Diyos na talagang mahal ka niya eh. Di ba? Na nandyan siya. Na dumaan ka man sa mga pagsubok ng buhay, nangako siya sa iyo na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So ngayon, kaya pag humarap ka sa Kanya, sabi nga, may awitin tayo ng araw. Sabi ron, di kayang sambitin, kulang ang salita, dito sa puso ko, ikaw ang Panginoon. So, ganon, kapag humarap tayo kay Lord, halos hindi kayang sambitin ng ating mga labi kung sino ba siya sa buhay natin dahil alam natin na ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hindi lang adoration, nandun din yung confession. Di ba? Kahit siya, di ba? So, kinonfess niya yung nararamdaman niya, yung bigat ng nararamdaman niya, yung sorrow. Ano yung isang ginamit na... Kopa. Yung kopa. Ng ng paghihirap. So talagang sinabi niya na kung maaari, alisin mo ang kopa ng paghihirap na ito. So, kinonfess niya talaga yung bigat nung kanyang nararamdaman. So tayo naman, syempre, sa paglapit natin kay Lord, mahalaga yung yung pag-amin natin. Yun, ang isa palang tinuturo dyan, Minister Ariel. So, pinakita ni Jesus yung importance of prayer. Oo. Ngayon, ang isang tinuturo doon sa sinasabi mo na nag-pray siya. Sinabi niya yung bigat. So, unang-una, pinapakita dyan, bring your problem to the Lord. To the Lord. Alam mo, sabi doon sa sa Awit 55, verse 22. Babasahin ko muna, Minister Sige. Ariel. Awit 55, verse 22. Mga kapatid, buksan niyo po yung inyong Bible kung meron kayong Bible. Awit 55, verse 22. Sa Tagalog, ilagak kay Yahweh iyong suliranin. Aalalayang ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Grabe naman yun. At doon sa sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala dito sa Psalm 22:55, ang sabi diyan ilagak. Doon sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang lahat ng inyong alalahanin sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Meron yun yung sinasabi mo na alam ng Diyos ang ating kalagayan. Kaya nga siya nagkatawang tao para batid niya, malaman niya ang nararamdaman natin. Sino ba namang tao na may problema, hindi nahihirapan? Lahat naman siguro tayo. Mm-hmm. Pero ang tinuturo dito, anuman iyong dalahin, anuman ang ating pasanin, ilagak mo sa Diyos. Go unto God. O ibigay mo sa Panginoon. Sapagkat hindi po natin kaya kung tayo lang. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, walang bagay, di ba sabi nga doon sa awitin, walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin.
Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. Okay, buti mo. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Ayun, walang pagsubok na hindi natin kakayanin kapag kasama natin ang ating Panginoon. So bring your problem to the Lord. Huwag sa kapitbahay. Tama. Kasi kapag sa tao, sa kapwa-tao mo dinala, minsan pagtatawanan ka, minsan sasabihin pa, o di ba, mga ganyan, minsan sinisisi ka pa, di ba? Eh kapag ka nandun ka sa ganong sitwasyon, makakarinig ka pa ng mga salita na mas magpapababa ng iyong Nadidiscourage ka madi-discourage, palalo. oo. Minsan dinadown ka pa. Dinadown ka pa. Sa oo. halip na hilahin ka Oo, pataas. sa halip na tulungan kang tumayo. At ang isa pa, nakadagdag ka pa sa problema ng iba. Oo. Kasi Di ba, pag sa halip na wala mo? silang problema, sinabi mo sa kanila, nagka-problema pa sila. Pero ang isang pinakamagandang gagawin pala natin pag may problema, di ba dati nung araw, ang sinasabi natin, Lord, ang bigat-bigat ng problema ko. Ang laki-laki ng problema ko. Pero ngayon, sabihin mo pala, di ba dati, Lord, I have a big problem. Ngayon sabihin mo, problem, I have a big God. Kasi mas Oo. malaki ang Diyos natin Sa mga kaysa sa ating problema mga problema. na pinagdaraanan. Kaya mga kapatid, kung meron ka mang pasanin sa mga araw na ito, ikaw man ay dumadanas ng Biyernes Santo, Huwebes Santo. Kasi, di ba, Pagluluksa, ano lang, kalungkutan. ano pa isa? Hindi, bukod sa pagdadalamhati, pagdadalamhati, penitensya. penitensya. Pagpapakasakit. Meron kang kinakaharap ngayon, nandyan si Lord. Alam niyo, sabi sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired for carrying heavy loads, and I will give you rest. Yan ang isang tinuro ni Jesus sa prayer niya. Na bagaman siya'y nandun yung kanyang pagdurusa, lumapit siya, tumawag siya sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya yung kanyang kabigatan. Meron tayong Diyos na malalapitan sa oras ng kagipitan. Sabi nga sa sa Awit 46 verse 1, God is our refuge and strength. He is ready to help in times of troubles. Kaya bring your problem to the Lord. Kasi sabi nga, Jesus did not hide his fear or sorrow. So hindi talaga itinago ni Lord yung kanyang nararamdaman na kapighatian, yung kalungkutan, yung kanyang distress. So ito ay, kung bakit niya ginawa ito, upang ipakita sa atin na sabi nga, pwede mo ring dalhin sa Diyos ang lahat ng iyong mga pinagdadaanan. Yung ating emosyon, lahat ng to. Kasi kay Lord, wala kang maririnig sa Kanya. Nasumbat, di ba? Yung Amen. awitin natin. Kahit na ang puso ko'y laging, nagbabago, di tayo nakarinig ng sumbat sa Diyos. So, ganun si Lord. Kaya lahat ng bigat, ito man ay kakulangan natin, mga natatago nating mga pagkakamali, mga kapatid, pwede natin itong ilahad. Kung ikaw ay nabibigatan, hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin, tandaan nating lahat. Meron tayong Diyos na pwedeng lapitan 24/7. Sabi nga, bawat saglit, bawat hibik, Parang tinutugon. parang, Awit mo yan. parang familiar sa akin yung Pwede lyrics ba na nating awitin yan? yan. O Panginoon. Sige nga. Key of E, Minister Nold. Thank you, Lord.
O Panginoon, kay buting mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago. Ang nadarama ko. Bring your problem to the Lord. Hallelujah. Alam niyo, Minister Ariel, yung panalangin ni Jesus, ano yan yung pagpapakumbaba. Yun yung Sobra. tinatawag na submission to God's will. Oo. Kasi yung ano ba yung prayer niya? Sabi niya, kung maaari, yung pagsusumamon niya sa kanyang ama, na kung maaaring alisin. Kasi alam niya yung kanyang susuungin. Alam niya yung kanyang pagdaraan ng hirap. Parang nung di ba kasi nung nasa ICU si Pastor Romy, nabigyan kami na chance na makapasok saglit doon sa ICU. Nung pagpasok ko, kita ko mayroon siyang tubo, tas hirap na hirap siya. Hindi ko alam kung magpe-pray ako, hindi ko alam kung ano yung magiging prayer ko eh. Ang hirap pala nung, alam mo na kung saan siya pupunta eh. Nasabi ko lang sa kanya, sabi ko, Chong, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ni Lord. Yun lang nasabi ko. Ang hirap pala ng yung, alam mo yung iyong babatahin, alam mo yung iyong kakaharapin. Kaya yung prayer niya, sabi ni Jesus, kung maaari po, alisin mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Pero ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyayari. Alam mo, nung binabasa ko to, ang nabuong tanong sa isip ko, paano kaya kung nung time na yon, di ba alam naman natin na ang Diyos, sumasagot siya sa panalangin. Sabi nga sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you, and I will show you marvelous things
that you know nothing about. Isipin na lang natin kung sinagot ng Diyos yung request ng kanyang anak, kung sinagot ng ama yung request na alisin yung paghihirap na kanyang daraanan, sa palagay mo, Minister Ariel, ano kayang mangyayari? Wala tayong kaligtasan. Sabi ng iba, Di ba? answered prayer siya. Pero Yun ang isang kung sinagot siya, wala tayong kapatawaran, hindi tayo malilinis sa ating karumihan, wala tayong kaligtasan, and true enough, siguradong ang baksak natin saan? sa impyerno. Impyerno. Kasi yun din naman talaga ang Although, yun talaga yung purpose kung bakit bumaba siya dito. Di ba? To save us. So, ipinakikita lang mga kapatid na bilang tao, kasi nga nabanggit na natin kanina, Jesus is 100% God and 100% man. So, bilang tao, hindi ka exempted, di ba? Sa mga pagsubok. Siyempre tayo, ang prayer nga natin is katulad ng pangyayari ni Pastor Romy. Bilang tao, ang prayer mo sa kanya is extension. Di ba? Kasi yun ang gusto natin. Oo. Pero Yun, pinakikita. ang last, ang final decision talaga, si God. final say, Si Lord si Lord, talaga. yung kanyang kalooban. Oo. Alam mo nga, Minister Ariel, ang isang ang nakita ko dito, kasi kalimitan, syempre, pag nag-pray tayo, gusto natin ibigay ni Lord. Gusto Oo. natin mangyari yung kagustuhan natin. Yung gusto natin. Pero nasubukan mo na bang mag-pray na, Lord, kalooban mo po ang masusunod? Kadalasan parang ang hirap, bilang sa ating sariling kaisipan. Oo. Kasi parang minsan ang isip natin, pagkakalooban ni Lord ang naganap sa buhay natin, parang minsan ayaw mo hindi ka maka-agree. Pero hindi natin alam na kapag kalooban ng Lord ang naganap sa buhay natin, always, perfect and Oo. the best. Oo. Yung magaganap sa buhay natin. Kaya ang isang pinapakita pala dito, na halimbawa, meron tayong mga request na panalangin na hindi sinasagot, hindi tinutugon, hindi ibinibigay, huwag ka palang magtampo kay Lord. Kasi di ba din naman sa pag-aaral natin, yung no isa rin yung sa kanyang tugon. Kasi mas beyond beyond yung alam ni Lord kaysa sa atin. Yung kaisipan natin, yung abot ng ating kaisipan ay may hangganan. Kaya nga yung Jeremiah 29:11, napakaliwanag na sinabi doon na ako lamang ang nakaalam na mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So katulad nitong nangyari kay Jesus doon sa prayer niya sa Gethsemane, although yun ang request niya na alisin ang lahat ng saro, ng yung kopa, ng paghihirap, pero ang nakakatuwa, yung sabihin niyang, thy will be done. Yun nga, yung sabi mo kanina sa akin. Sa atin bilang tao, parang napakahirap, mga kapatid. Sa totoo, minsan sinasabi natin na, sige Lord, thy will be done. Pero, yun hanggang dito lang. Pero, syempre, ang gusto nating maganap, kung ano pa rin, kung ano yung nilalaman ng puso natin. Amen. Di ba? Kaya, mga kapatid, napakagandang halimbawa nitong pag-aaral na ito sa prayer ni Lord sa Gethsemane. So dito, ipinakita yung kahalagahan ng prayer at kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang obedience. Oo. Diba? Kasi there's a blessing talaga kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Alam nyo, dito sa Bible, kapag usapang obedience, napakarami dito. Napakarami dito na patutuo na dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos, may maganda sila o may magandang resulta o pagpapala silang tinanggap.
At yung obedience ni Jesus, sabi niya, sumunod siya hanggang sa Kamatayan. kamatayan sa krus. Oo. Na pag inisip mo, di Yun ba? ang perfect obedience. Napanood mo ba, Minister Jeff, yung Passion of Christ? Maraming beses na. Grabe. Ano nararamdaman mo pag napapanood mo yung Passion of Christ? Although, alam natin na ito isang pelikula lamang, di ba, may direktor, may magsasabi dyan ng cut, o di ba, pero ikaw, bilang ikaw ay nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, ano yung nararamdaman mo pag napapanood mo yan? Siyempre, unang-una, siyempre, pag nakita mo yung kalagayan niya, unang mararamdaman mo yung awa. Mm. Lumuluha ka rin ba dyan? Siyempre, hindi ka Oo. pwedeng hindi Ako yung maluluha. part ng yung nakatali siya, yung nakatali siya, tapos yung hahampasin niya, lalatiguhin na may sima, Yun, tas yung laman na, Oo, yun doon ako talagang, yung dala yung laman, na tapos inalis siya doon, yung mga dugong nagtalsikan, Yun ang- yung pinunas ni Mama Mary. Grabe yon mga kapatid. Pag tinignan mo yon, pag inunawa natin yung ginawa ni Jesus, yun yung kung bakit hinihingi niya. Alam niya na mangyayari ang mga bagay na yon sa kanya bilang tao nung panahon na yon. Pero hindi siya umatras. Hindi siya sumuko. Tama bang gamitin yung hindi siya sumuko sa laban? Pero siguro para sa madali nating maunawaan na sumunod siya sa ganap na kalooban ng Diyos. Kaya naman siya yung ngayon, siya yung King of Kings and Lord of Lords. Na dapat palagi nating ibigay sa Kanya ang pinakamataas na papuri, parangal, at pagsamba. Grabe, ano? kaya doon sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng hindi niyo makakaya. Nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas ng loob upang Mapagtagumpayan mapagtagumpayan yun. nyo iyon. Kaya nga sa Joshua 1:9, di ba, sabi niya, alalahanin mong lagi itong aking tagabilin, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Pagkat ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasayo saan ka man magpunta. Amen. So, bring your problem to the Lord, submission to God's will, at yung panghuli, yung salitang persistence or persistent. Oo. Kasi dito, Patuloy. ilang beses siya nag-pray? 3 beses. 3 beses siya nanalangin. Mhm. 3 beses siyang humiling sa Panginoon. Parang yung kay si Daniel pag nag-pray, Mhm. di ba? Ilan? 3 times. 3 times a day. Ikaw, Brother Ariel, ilang beses ka mag-pray? Actually, tayo ngayon, di ba? Pag may gagawin ka, oo, parang naging na natin yon yung mag-pray. Normal na, may bibilhin ka, Lord. Ako, pag pupunta ka ng palengke, Lord, pahingi po ako ng murang isda na maganda. Di ba? May sasakay ka, Lord, pahingi po ng sasakyan. So, puro Oo. puro. Meron nga akong nakasama ba si Pastor Uy ba yun? Yung Chinese, kakaibigan ng mami. Sino yun? Minister Arnold? Hongsit? Hindi. Hindi. Si Hongsit yung naging guest Pastor Uy natin. ata yun. Yung laging nagpe-pray, prayer of Jabez, lagi kanyang sinashare. Yung Basta yung isang yun, lahat ng niya, puro panalangin. sa panalangin. Di ba minsan tayo, pag kami mga taong puro pray, parang, Naboboringan tayo. oo, pero yun pala ang napakahalaga. Sabi, baka naman mauntog ka na sa langit, Oo. lumampas ka na sa langit. So, niya. di ba sabi nga sa 1 Thessalonians, pray at all times. Pray without ceasing. Manalangin ng walang humpay. Sabi sa Matthew 7:7, di ba, humingi ka, Ikaw ay bibigyan. ikaw ay bibigyan. Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Kay Kung hindi ka hihingi.
paano ka bibigyan? Kung hindi ka kakatok, paano ka pagbubuksan? Kung hindi ka hahanap, paano ka makakasumpong? Kaya tayo na napakahalaga na lagi tayong humingi, lagi tayong tumawag sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa Isaiah 65:24, sabi doon, ang dalangin nila, Kahit di patapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. yun, ang pinakamaganda ron. Hindi pa Grabe. tapos pero Oo. ibibigay na. Saan yun? Di ba yung Exodus 33:17. yung O sige, ibibigay ko na ang hiling mo sapagkat Sapagkat ako'y ako'y lugod na lugod lugod sa iyo sa'yo. at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Grabe naman yan, ano? Kaya ganun kahalaga yung prayer. Oo. Kaya, salamat Lord. Sabi nga nung awitin natin kanina ni Doc, awitin mo to, Minister Jeff. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. ano sabi doon sa chorus? Siya ay tawagin. Siya ay handang Siya'y dinggin dinggin ang iyong dalangin. Kailan may di ka lilimutin, hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Panginoon. Kaya mga kapatid, alam ko sa umagang ito, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Amen. At sobra yung blessing na tinanggap natin dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Sa kanyang naranasan, sa kanyang mga paghihirap na dinanas sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nagkaroon ng napakagandang buhay. Buhay. Nagkaroon Kapag- tayo ng kapatawaran, Kapag-asahan. ng pag-asa, Mhm. at higit sa lahat yung kaligtasan. Yung buhay na hahantong sa langit. Sa langit. Kaya purihin ang ating Panginoon. So, thank you Lord. At ngayon naman, isa sa mga kapatiran natin na may blessing kay Lord sapagkat nakatanggap sila ng panibagong buhay, ng isang taong pangangalaga sa kanila. So, batiin natin ang mga nagdaraos ng kaarawan ngayong araw na ito, April 2, 2026. Happy Andyan birthday, Sister Nanay Yoli Yoli Dalangin. Dalangin. Nanay ni Brother Rael Escondo. Sister Honey Bilya Flores. Brother Marco Rubia. And Sister Princess Angkaya. Angkaya. Ba si Sister Princess? Happy Pangalan birthday yan ni po sa Sister inyo mga Rachel. kapatid. Brother Bong. Pasok. Pasok. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Enjoy your day. Yan. Thank you, Lord. So, ngayon, Minister Jeff, meron tayong announcement. Yan. So, magkakaroon tayo ng Life in the Spirit Seminar ngayong April 4, 2026. This Saturday. Sa Sabado na po yan, mga Ah. kapatid. Ngayong darating na Saturday, Ang oras ay 8 a.m. Ayan. Yan, Saan ang alas venue 8 ng nito? umaga. Dito po sa ating worship center sa Parañaque. Open to all areas. Yan. So, pag sinabing open to all areas, yung news. Ayan, news. Oo. Kindly inform your assigned workers. Ayan, para po magkaroon ng head count. Mahalaga po 'yun, mga Mahalaga, kapatid. oo, mahalaga. Gawa ng inyong mga pagkain. Pagkain. Para alam natin kung ilan yung ipiprepare ng ating Thank you, Lord. Yan. So, Ayan, bago tayo sa ating pagtatapos, pagtatapos sa ating repeat
Closing prayer na lang. Ayan. Oh, sige, Closing Minister prayer. Jeff. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, once again, Lord, maraming salamat po sa napakagandang umaga. Salamat po, Lord, sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat po, Panginoon, na sa bawat pagsubok na aming pinagdaraanan, kasama ka namin at merong katagumpayan sapagkat alam po namin, tapat ka sa iyong mga pangako. Kailanman ay hindi ka nagpapabaya sa inyong mga anak. Salamat din po, Lord, sa pagtugon mo sa panalangin ng bawat isa. Alam po namin, Lord, na nandiyan ka lagi sa aming tabi, Panginoon, at kasama ka namin sa araw-araw, minuminuto ng aming buhay. Bawat segundo, Panginoon, ikaw ang aming kaagapay. Thank you, Lord, sa mga pag-aaral. Nawa po, ito'y matanim sa aming isip, sa aming puso, at patuloy naming maisapamuhay. Pagpalain niyo po at ingatan ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, maging ang Comfy family, Panginoon, saan man sila naroroon ngayon. Alam po namin, Lord, na ang dobling pag-iingat mo, Lord, ay pagkakaloob mo sa aming lahat. Thank you, Lord, sa iyong mga salita, your blessing, your prosperity, your favor, be upon us all. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang darating pa sa aming buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. All things we pray through Christ our Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po, God bless po, mga Ingatan kapatid. po kayo God ni bless us all. Lord. 2 Timothy 2:2